Bago sa saksi, nararanasan ngayon ang ulan sa timog na bahagi ng Bulkang Kanlaon. Nagbabala ang PHIVOLCS tungkol sa posibilidad ng lahar sa mga ilog na dumadaan sa mga barangay na apektado ng Pyroclastic Density Currents o PDC. Nakataas pa rin ang Alert Level 3 at may nakikita ring senyales ng PHIVOLCS na posibleng masundan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon kahapon. Mula po sa La Carlota City, Negros Occidental, saksi live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Pia, tiis-tiis muna sa ikalawang gabi ang dito sa evacuation center ang mga inilikas ng mga residente na nakatira malapit sa bulkan. Ngayong gabi din, Pia, ay naranasan ang mahinang pag-ulan dito sa La Carlota City. Tila nawala ang kulay sa paligid nang balutin ng abo ang malaking bahagi ng Barangay Maaw at Ilihan sa Baguio City. Walang ligtas pati mga puno. Halos mag-zero visibility sa mga kalsada. Kasunod yan ang pagputok ng Bulkang Kanlaon kahapon. Grabe ang yabok, guys. Di mo na makita ang dalan. Kaya ang mga residente naka-face mask. Nagpapatuloy ang paglilikas ng mga nakatira malapit sa paanan ng bulkan. Balot din ng abo pati ilang pangunahing kalsada sa La Carlota City. Sarado muna ang ilang daan. Pinakanapuruhan ang Barangay Alaal kung saan unang nagsagawa ng flushing operations ang mga taga-DPWH. Nalalangha pa rin ang amoy ng asupre. Kaya ang 60 anyos si Lola Corazon nakaramdam ng pananakit ng dibdib. Amon gani nga wala kami gagwa, kay hindi gani magwanta. Kay duga sabat bala sa dughan mo, gasakit ako likod. Buwas gani mama dulog kami. Ang pamilya Langgote namumblema sa epekto ng ashfall sa kanilang mga alagang kalabaw. Luya kay amon ning natabo, wakit kami mimo. Ulat mga kami sang kung saan na kami ka-recover. Mahigit 7,000 residente ang lumikas sa 10 evacuation center sa bayan ng La Casillana. Pero may mga piniling manatili sa kanilang mga bahay. Ma'am, kapanilag man kami magkayay kung ang kaso kung ang bulkan magsigi gidya ma'am masakay man kami sa amon gamay nga salakyan nga kiri. Salig lang gi kuya ma'am. Si Christy, piniling manatili sa trabaho sa taniman ng tubo. Kaya no, man na alang-alang na kinano na ninamon bi ma'am na kontak ng namon na tiga dali man ang tagiya. Pukulbaan man kami kay tinta nagamuna bin kadlaon mo. Ready lang gyapon. Mahigit 10,000 residente na ang lumikas sa iba't ibang lugar sa probinsya ayon sa Negros Occidental PDRRMO. Daan-daang residente rin ang inilikas sa Canlaon City sa Negros Oriental. Naranasan din ang ashfall sa labas ng Negros Island. Ang ibinugang abo kahapon, tinangay ng hangin at tumawid ng dagat papuntang Antique, Guimaras at Iloilo ayon sa PHIVOLCS. Yung ibang ash na nararanasan po ng mas malayo, katulad po dito sa Antique, ay mga remobilized na abon na. No? Ibig sabihin po, sa sobrang lakas ng hangin, pati po yung ashfall na bumagsak na, ay napapadpad pa ng palayo. Kumpara kahapon, mas tahimik ngayon ang Bulkan Kanlaon. 20 volcanic quake lang ang naitala sa nakalipas na 24 oras ayon sa PHIVOLCS. Pero hindi raw dapat makampante dahil may mga senyales ng posibleng magmatic o major eruption sa susunod na linggo. Sa ating pong analysis ay talaga pong naghahanda na ng magmatic eruption ng Kanlaon. Ang tanong lamang po ay kailan at papano at gaano lakas o gaano katindi ang pagputok. Nakataas pa rin ang Alert Level 3 sa bulkan. Sa taya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 54,000 residente sa loob ng 6-kilometer danger ang target ng forced evacuation. Tinukoy na critical areas ng paglilikas ang Canlaon City at bayan ng La Casillana. 11 lugar sa Negros Occidental ang itinakda ng Office of Civil Defense bilang evacuation centers. Siniguro naman ni Pangulong Bongbong Marcos na handa ang pamahalaan para magsagawa ng malawakang paglilikas ng mga residente. We're ready. We know what to do, and we have already started to send food packs, and we already started to send all of the things that we bring to those who are in evacuation centers. Ayon sa DSWD, nakapreposition na ang halos 80,000 food packs at 15,000 non-food items para sa mga taga-Negros, kabilang ang mga nasa evacuation center. Pia, mamamahagi naman ng relief goods at face mask ang Kapuso Foundation bukas
sa mahigit 2,000 evacuees sa La Carlota City at bayan ng La Casillana. Bumuo na rin ang task force. Ang task force Canlaon, ang RDRRMC6, upang mas mapabilis ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mga apektadong LGUs. At yan muna ang latest live dito sa La Carlota City. Para sa GMA Integrated News, ako sa Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, ang inyong saksi.